Kumusta mga kanaysi? Welcome back sa ating YouTube channel. So, ngayong araw, another update naman tayo, men. So, about na namin to sa WPS nating mahal. So, ang bidyong to ay mula kay Kian Tots. So, meron itong pamagat na 3 barko ng Chinese Navy binom ba at pinalubog ng Amerika sa West Philippine Sea. So, question mark. So, I think, sasagutin pa lang. So, yan yung panonoodin natin, men. So, bago natin simulan, Kento at supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo yung mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoises. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito. 3 barko ng Chinese Navy binom ba at pinalubog ng Amerika sa West Philippine Sea. Just good eye. So, again, Kentots Filipinoises. Like, comment, share, subscribe. Start. Amerika, oh. Grabe. Yun, sabog. Itapuin na kumano ng PCGS Philippine Air Force sa mga barko ng China sa karagatan ng Pilipinas. Hala. Bantayan ng maritime at aerial assets ng Armed Forces of the Philippines. Wait lang. Tagal ko talaga. US B-1 bombers destroys 3 Chinese PLA Navy ships and 15 fishing boats in West Philippine Sea. Totoo kaya yan? Heto na nga mga kabayan, 3 naglalakihang barko ng Chinese Navy na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, pinasabog di umano ng Amerika. So, yun. May word na di umano. Pa nga ng US B-1 bomber ang mga pasaway at mga illegal na fishing boat ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Bakit nga ba nagsagawa ng pag-atake ng US Air Force at ano nga ba ang magiging epekto nito sa Indo-Pacific region? Yun. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. I think kung totoong nangyari to, ang mangyayari sa Indo-Pacific region is katiwasayan. Kasi wala nang epal na bansa sa Indo-Pacific. Diba? So alam naman natin kung sino yung E na yan. Tuloy. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. So yun, don't forget to subscribe, Kentots. Tuloy. Tuloy-tuloy pa rin mga kabayan ang illegal na pananatili ng mga barko ng Chinese Coast Guard at Chinese Navy vessels sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas kahit na nga ilang beses pang ipinagtabo yan ng mga assets ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Ang mga ito ay bumabalik lamang sila para ipilit ang kanilang maling paniniwala na sila ang nagmamayari sa ating territorial waters kahit na malinaw pagdating sa UNCLOS at sa 2016 arbitral ruling na ang Pilipinas ang may karapatan sa mga teritoryong ito. Diba? Ang Pilipinas yung may karapatan sa teritoryong. Kaya nga hindi ko maintindihan nung sinabi ni Marcoleta na kahit saan daw hindi daw natin pwedeng sabihin na West Philippine Sea yan, especially kapag usapin sa buong mundo na daw. Kasi hindi daw nila kikilalanin yan. Malamang hindi nila kikilalanin yan, especially yung China. Tsaka yung China lang naman yung hindi kumikilala dyan. Diba? Naipanalo na nga natin sa arbitral, diba? So it means sa atin yan. Tayo yung may karapatan dyan. Tayo yung pwedeng magpangalan yan. Kung pinangalanan nilang South China Sea yan dati, edi pangalanan na natin West Philippine Sea ngayon. Naipanalo na natin Diba? Video na ipapakita ko sa inyo, ito ay galing sa YouTube channel ni Global Security Report na na-upload naman noong February 7, 2025. So ayun, mula daw ito kay Global Security Report. So tingnan natin. As of now, meron na itong 99,000 plus views kung saan nakasaad sa title na Tension Rises. US destroys 3 Chinese PLA Navy ships and 15 fishing boats in West Philippine Sea. Sa video na ito ay pinapakita ng YouTube channel na nagkaroon na di umano ng sagupaan sa pagitan ng China at ng United States. So i-check natin itong video na ito mga kabayan. So sa hindi nga daw inaasahang pagkakataon ay nagsagawa ng matinding pag-atake ang US B-1 bomber kung saan nagawa nitong wasakin ng 3 barkong pangdigma ng People's Liberation Army Navy ng China. At aabot pa nga daw sa 15 fishing boats ang pinasabog din. Ito yung mga illegal na nananatili sa Grabe, 15 fishing boats. bahagi ng West Philippine Sea. Ang military actions na ito mula daw sa Estados Unidos ay talaga namang nagpapakita ng paglala ng tensyon sa pagitan ng China, Amerika at maging mga regional allies nito sa Indo-Pacific region, partikular na nga ang Republika ng Pilipinas. Philippines. Ayon sa mga nauna daw na reports ay nag-deploy ng multiple B8 B1 81B Lancers that targets 3 Chinese naval vessels allegedly operating aggressively in Philippine territorial waters.
D-1B Lancer ang US Air Force. Ito ay isang long-range supersonic bomber na may kakayahang magsagawa ng mga precision strikes sa mga targets nito. Dito nga inatake di umano ng mga American forces ang tatlong Chinese naval vessels na di umano ay agresibong nag-ooperate sa loob mismo ng Philippine territorial waters, kasama pa ang mga fishing boats na nagsasagawa naman ng maritime militia operations. Nako. Ang pagdatang ito daw mga kabayan ay sa kabila ng mga nagaganap na Chinese incursions o military drill sa bahagi ng WPS na nire-recognize maging na international community Philippine-US military drills. President Marcos oversees joint combat exercises. Buti na lang talaga mayroon tayong mga exercises kasi kung wala, ay wala. Kawawa yung Pilipinas, walang ensayo, ano. na talaga namang bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. 5 rockets ang sinasabing pinakawala ng US Air Force sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa ilan daw ng mga legitimate sources, posible raw na retaliation ang mga pag-atake nito dahil nga sa mga nakalipas na confrontation sa pagitan ng Chinese Coast Guard at ng Philippine Coast Guard na palagian nga nagkakaroon ng girian sa bahagi nito ng rehiyon. Marami ang So since may DAO, so hindi din siya, hindi pa siya totally or 100% verified. Parang ganun. Correct me if I'm wrong. naniniwala na pagbabago na raw ito sa mga pulisiya ng US-Philippine Alliance pagdating sa usapin ng Chinese aggression na maaari na daw humantong sa mas malaki at mas malalang military confrontation. Samantala, mariin naman daw na kinondena ng Beijing ang isinagawang ito na pag-atake ng US-Philippine Alliance sa kanilang mga naval assets at tinawag na raw itong isang uri ng act of war at agad na nagpahayag na magsasagawa raw sila ng mga paghihiganti sa mga aksyon na ito ng Pilipinas at Amerika. Ayon pa Parati naman ganyan yung China. Dati pa naman, lahat ng gagawin natin na hindi pa pabor sa kanila, biglang act war. Siguro kung malakas lang talaga tong Pilipinas, man. Do you think yung ginagawa ng China na kiniklaim nila na sa kanila yung West Philippine Sea, hindi siya act of war? Nagmumukha lang naman siyang hindi act of war kasi alam ng China na wala tayong kalaban-laban sa kanila eh. Di ba? Pero isipin nyo, kung may kalaban-laban tayo sa China, singlakas tayo ng China. Do you think hindi magiging hesitant yung China dyan na parang, oh my goodness, yung gagawin natin dito is act of war to. Diba? Nasakto lang talaga na sobrang lakas din talaga ng China. Pero kung hindi, araw sa report ay nag-mobilize na rin ang mga Chinese military ng kanilang military assets para sa sinasabing response mula sa China na maaari nga raw mauwi sa pag-escalate ng gulo sa bahaging ito ng Southeast Asia. Nakamonitor naman ang global community hinggil nga sa mga ganapang ito. Kakayanin pa ba ito ng diplomatikong pag-uusap o tuloy na nga daw bang mauuwi sa malawakang digmaan ang mga aksyon na ito ng magkabilang panig? actually, para sa akin lang to ha, kung susunod yung China sa gusto ng Pilipinas, pwede pa siyang madaan sa diplomatic. Pero kung hindi na talaga, like desidido talaga yung China na parang tawag dyan, desidido talaga yung China na ayaw talaga nila ng diplomatic protest or desidido talaga yung China na kukunin talaga nila yung West Philippine Sea natin. Wala namin, malabo na yung diplomatic protest. Siguro mangyayari lang yan kung may presidente na biglang mag-utos na sige, isusuko na namin itong kiniklaim ng China, 'di ba, na teritoryo ng Pilipinas sana para wala ng gulo. Mangyayari lang yung diplomatic protest kapag yun na mismo yung desisyon ng Pangulo. Pero malabo yung mangyari kasi kahit sinong Pangulo walang karapatan na gawin yun na biglang isuko sa China yung teritoryo ng Pilipinas. Kasi pwede din siyang batikusin ng taong bayan. Pwede siyang i-impeach ng taong bayan. Pwede siyang pagbayarin ng taong bayan. Diba? Kasi sino ka ba? Porket Pangulo ka, bigla ka magdedesisyon na ibibigay mo yung parte ng teritoryo ng Pilipinas sa China para lang wala ng gulo. Diba? Hindi siya ganun kadalimin. Kahit DDS pa yung ilagay nyo dyan na presidente, hindi na siya madadalang ganyan. Yung way ni Digong, diba, sinubukan ni Digong, yung gentleman's agreement dati. So, ano nangyari? Hindi din naman umubra, diba? Kasi sa susunod din na presidente, i-retract din nila yon na parang kukunin din nila na bakit bigla kang nagdedesisyon ng ganito, 'di ba? Kasi hindi ka naman din pwedeng magdesisyon na ikaw lang hindi alam ng taong bayan, especially kapag teritoryo na yung usapan.
Sa mga nakalipas nga raw na mga araw ay magkasamang lumipad ang mga eroplanong pandigma ng US at Pilipinas patungo sa Scarborough Shoal kung saan nagsasagawa nga ito ng pagpapatrolya sa WPS. Yun. Ito nga raw ang kauna-unahang beses na nagsagawa ng ganitong hakbangin ang US-Philippine Alliance at naganap ito sa pag-upo mismo ni US President Donald Trump sa White House ngayong taon. Oh, Ayon pa nga sa mga opisyal ng Philippine government, ang isinagawang military exercise na ito gamit ang Philippine FA-50 fighter jet kasama ang US B-1 bomber sa WPS ay talaga namang ikinagalit daw ng China dahil mas pinapalala nga raw nito ang sitwasyon at maaaring Diba? ilagay sa panganib ang katahimikan sa buong Indo-Pacific region. di ba? Lahat ng mga bagay na pwedeng ikaganda para sa Pilipinas, iniiyakan ng China yan. Nakikipagsabuatan daw di umano ang Pilipinas sa mga bansa sa labas ng rehiyon para mag-organize ng mga joint patrols dahil sinasadya nitong magasik ng kaguluhan sa disputed territory. Jesus, Ayon pa nga sa sino pang naniniwala sa pag-iyak ng China na yan? spokesperson, nagsagawa ang Beijing ng kanilang sariling routine military patrol sa Scarborough Shoal at mananatili raw ang mga Chinese Air Force unit sa high alert para ipagtanggol di umano ang teritoryong bahagi ng China. So, susubukan natin mga kabayan na tingnan kung totoo nga ba na may naganap na ganitong insidente. First off, i-check natin kung So, yun, ito na. I-check na. So, parang fina-back-check pala to. So, di pa rin siya proven na nangyari nga enkwentro sa pagitan ng US forces at ng Chinese Navy vessels. Well, upon checking, wala naman tayong nakita na balita or updates tungkol nga sa ganitong insidente. Pero base sa report ng Associated Press noong 2024, buwan ng Mayo ay nagkaroon ng large-scale drills. So, training exercises ito kung saan magkasama ang tropa ng US at Pilipinas na sinuportahan ng Australian Air Force surveillance aircraft sa bahagi ito ng West Philippine Sea. Dito ay nagsagawa sila ng training exercises, mga kabayan, gamit ang mga high-precision rockets, artillery fire at mga airstrikes. Tinarget at pinalubog nila ang isang mock enemy ship ng Chinese Navy bilang bahagi ng large-scale war drills. Parang yun yung yung sirang barko ng China dati, 'di ba, na binili naman na natin pero iniiyakan ng China kasi parang naiinis na doon eh. So, mainsulto ka na lang China pero wala kang karapatan na bigla kaming atakihin na parang ako war agad yung ginawa naming drills Binili na namin yun eh. So, parang sinabi mo lang na kunyari bumili ako ng motor sa Honda. Tapos sinunog ko yung motor ko. Kakasuhan ako ng Honda. Na bakit mo sinunog yung yung motor namin? Paano naging motor nyo to? Binili ko na to. 'Di ba? As long as binayaran na, hindi mo na pag-aari yan. Bam. Ito ay personal na pinanood ng ilang military officials at diplomats mula sa iba't ibang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas, kasama ang mismong si President Bongbong Marcos Jr. Ito ay sa isang hilltop sa bahagi ng Lawag City sa Ilocos Norte. Kasama sa naganap na training exercises ang 16,000 military personnel mula sa United States at Pilipinas habang may ilang representatives din mula sa Australian troops. Mayroon ding mga observers mula sa 14 na kaalyadong bansa ng US at Pilipinas ang nanood sa nasabing military Grabe, ang solid talaga ng mga missile. exercises o ito yung tinatawag nating balikatan exercise. Sa military exercise na ito mga kabayan, isinama nila ang mga senaryo kung saan nagkaroon ng full-scale invasion mula sa mga foreign threats, partikular na sa China, sa bahagi ng Philippine Archipelago. Ito ay pinapakita kung paanong pinapalakas ng Estados Unidos at Pilipinas ang Mutual Defense Treaty Alliance ng dalawang bansa na nagsimula pa noong 1950 sa kabila nga ng mga provocations at mga aggressive behavior mula sa China. So lilinawin po natin mga kabayan, drills lang po ito, exercises, hindi siya totoong nagkaroon ng enkwentro sa pagitan ng China at ng US-Philippine Alliance katulad ng sinasabi o ipinapakita sa video. Wala tayong nakitang legit. So, ayan, drills lang pala. So, malinaw, So, sana tinapos ng iba dito kasi baka mag-iiyak na naman sila, Pero maganda din naman kasi itong ganito, na parang na-fact check din natin, di ba? Para, kasi mula din siya sa yung Global Security Report ata yun na YouTube channel na yun is more on, parang foreign channel ata yun. Tapos yun din yung binabalita nila ba. Legitimate sources na magpapatunay na totoong naganap nga ang sinasabing enkwentro sa video na ito sa YouTube. So basically kabayan, ang totoo lang talaga dito ay nagkaroon ng military exercises. Ito nga ay magkasama ang US B-1 na bomber aircraft at ang FA-50 aircraft ng ating bansa. So basically yan ang totoong nangyari at naganap nga yan nito lamang nakalipas na linggo. Pero yung sinasabi na merong naganap na isang enkwentro kung saan nagpasabog ng tatlong Chinese Navy vessels etong US ay hindi po ito totoo. Wala po tayong makitang sources at kung totoo man ay dapat ay nakikita na natin iyan sa internet o maging sa mga mainstream media. So para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. So, yun lang naman. So, again, that video is from Kiantot. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin. Panoorin nyo rin yung mga videos niya.
subscribe nyo rin siya. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Nilinaw ni Kentots dito na hindi nga yun totoo, ano. It's just drills lang daw yun. So, yun naman, men. Kahit naman siguro, ang tawag dyan, yun nga, kahit anong iiwas natin ng gulo dito sa China to is some kind magiging no choice tayo, no? Kasi may isang choices talaga, min, para tumigil yung China. Pero ang choices na yun is sobrang bigat, 'di ba? Na parang papabor lang talaga sa China. Which is yun nga, ibigay natin sa kanila yung teritoryo natin na kiniklaim sila. Yun lang talaga yung solusyon dyan. Walang diplomatic protest or diplomasya. Walang usap-usap na. Kasi doon pa lang, kung totoong may diplomasya, something like that, dapat nung maipanalo natin yan sa arbitral ruling, wala na. Hindi na pinakialaman ng China yan. Pero syempre, dahil sobrang na-inlove sila sa teritoryo ng Pilipinas, kasi likas sa yaman, di ba? Sagana sa yaman. So, sila, nagiging greedy sila. Pero yun nga, bukod sa ibang paraan pa, wala na. Yun na lang talaga, yung ibigay yung teritoryo, which is sobrang hirap nga siyang gawin, di ba? Kasi kahit sabihin mo, ikaw presidente ka, ayaw mo ng gulo. Hanggang doon na lang yun. Hindi mo pwedeng ipamigay na lang basta-basta yung teritoryo. Pwede ka pang magsanhi ng kaguluhan kasi if ever, after mo, kunyari, makikipagmatigasan ka talaga, ibibigay mo talaga yung teritoryo ng Pilipinas. Next president, kukunin nila yon. So, magiging gulo na, magiging aggressive na yung China doon kasi sabi nila, binigay na to ng dati yung presidente tapos ngayon babawiin nyo. So, parang ang labas niyan, ikaw patuloy yung naging rason kung bakit nagkaroon ng war, di ba? Between Philippines and China. So, mahirap siya na desisyon. Sa mga kababayan naman natin, sobrang dali lang din sabihin, di ba, na ibigay na lang. Pero hindi ganyan kadali yan, men. Sobrang daming maapektuhan. Mga mangingisda, teritoryo natin. Hindi siya madaling, if ever magtagumpay yung China, isipin nyo na lang. Mapadpad yung mga mangingisda natin dyan, tapos huhulihin nila. Diba? Nakakalungkot yung ganyan, men. Na parang, grabe, parang dati, teritoryo lang namin to. Ngayon, kami na yung hinuhuli. Diba? Siguro ilagay niyo na lang din yung mga paa nyo sa sa mga mangingisda, 'di ba? Tapos yun nga yung Indo-Pacific nga. 'Di ba? Kasi talaga siya. Ginagamit talaga siya ng karamihang bansa. So, I think yung China naman is yung tawag diyan. Yung niya lang diyan is, gipitin lahat ng mga bansa na dadaan diyan or mga may-ari ng dagat na 'yan. Grabe, hindi naman talaga makatarungan yung ginagawa ng China dyan, men. Diba? Kahit naman, grabe naman kasi yung mapa nila na South China, sinangkin talaga yung buong dagat, diba? Kahit sobrang layo na sa kanila. Anak ng toko, ayan, sobraan sa pagkagahaman eh. So, yun lang naman. So, again, kayo na masasabi nyo sa video to, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comments section. So, again, Kentots, Filipinoise. Like, comment, share, subscribe. Filipinoise is